Napabilib ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang kanyang veteranong running partner dahil sa lakas ng kanyang resistensya. Tumatakbo ngayon si Pacman kasama si Brian Livingston sa Los Angeles, California upang sukatin ang kahandaan ni Manny sa laban niya kay Sugar Shane Mosley. Ayon kay Livingston, bilib din daw siya sa attitude ni Pacman. Kahit pa 8th Division World Champion na, hindi pa rin daw nagpapakampante sa laban. At dahil sa kanyang galing, ibinilang na rin si Manny sa Walk of Stars sa Las Vegas, Nevada. Makakahanay ni Manny ang mga alamat na gaya ni Frank Sinatra, Elvis Presley, Sammy Davis at Dean Martin. Malaking karangalan para sa atin ang malagay doon sa Walk of Fame sa Las Vegas, and then siyempre karangalan natin mga Pilipino. Balikan po natin ang mga paghahanda bukas para sa beatification ni Pope John Paul II. Makakausap natin via Skype mula mismo sa Vatican si GMA News stringer Marita Muae. Marita, magandang gabi ulit sa dito sa Pilipinas. Yes, Jiggy, magandang gabi sa inyo dyan. Magandang tanghali dito sa amin, ano? So, tama ka, ready na ngayon ang mga paghahanda na ginaganap sa Vatican. Actually, talagang, na siya ready na siya for tomorrow. Gaano karaming tao yung... napakaraming ng tao doon. Gaano karaming tao yung inaasahan bukas ng mga otoridad dito sa beatification? Alam mo, Jiggy, nung una, sinasabi nila na maaaring may dumating na 300,000 na mga tao para mag-attend sa occasion, no? Pero recently, dahil sa takbo ng mga dumarating na mga tao, itinaas nila ito mula 500,000 hanggang 1 million na sinasabi nila nga pwedeng pumunta dito sa Rome, sa Vatican City para mag-attend ng ceremony. Napakahigpit na ng mga police at napakarami ng mga securities around the area. Itong mga Pinoy, may mga Pinoy ba riyan na nag-aabang din at sa tansya mo, gaano kalaking community ito ng mga Filipino dito? Alam mo, Jiggy, hindi natin masasabi kung gaano karaming Pilipino, pero for sure, napakarami nito. Dito lamang sa Roma, lahat ng mga Filipino communities and organizations ready na for tomorrow. Wag mo pang isali dyan yung mga manggagaling from outside Rome, the other parts of Italy, tapos yung iba pang parts ng Europe na mag-a-attend nitong beatification. Actually, meron na rin ng mga grupo at mga pilgrims na nanggaling mula sa Pilipinas na dumating na at nandito na sa Vatican City. Yung magiging flow o pagkakasunod-sunod ng programa ng beatification, paano mangyayari doon? Actually, Jiggy, 5 phases ito. Yung unang phase, yung mangyayari mamayang gabi, ito yung vigil na gagawin dyan sa may Circo Massimo. May Pinoy choir na kakanta rin sila bukas sa beatification. Si Pope Benedict ay naka-live video link mula sa Vatican City. Pagkatapos tomorrow, yung pinaka-culminating activity nila, no? Ito yung beatification ceremony itself. So magsisimula ito ng 10:30 10 o'clock ng umaga dyan sa may Vatican City. At pagkatapos ng ceremony na ito, i-expose yung body ni Pope John Paul II sa may high altar kung saan pwedeng lumapit at makita ng mga faithful yung kanyang body. Noon pala nakalapit ka rin. Sa Jiggy. Sorry. Sige, go ahead. Yes, bukas. So ito yung pinaka-important na day. Pagkatapos sa Lunes, meron pa rin mga ibang activities katulad ng Thanksgiving Mass. Noon pala nakalapit ka na rin kay Pope John Paul II. Maring bang ikwento ito sa amin ulit? Oo, Jiggy. Isa tayo sa mga maswerteng nakalapit. Nung una, nung 1981, bata pa tayo, paslit pa dyan nung dumalaw siya sa Philippines, binisita niya yung Tondo. So, nandun tayo. Nakita natin siya ng malayuan. And then, nung World Youth Day sa Philippines ng 1995, medyo malayo pa rin yon. And then, 99, nagkaroon tayo ng pagkakataong makabasa dun sa beatification ni Pedro Calungsod. And then, yung pinakamalapit talaga, yung 2002, yung saan ako sa kayong family ko, nakapag-kiss kami sa hands ni Pope John Paul II. Okay, maraming salamat, GMA News stringer Marita Muae. Mga kapuso, hindi lamang po mga ordinaryong tao ang nagabang sa royal wedding kahapon. Maging ilang celebrities nanood. Nakatutok si Ruth Cabal.
Stay forward, For better, for worse. better for worse. And thereto I give thee my troth. And thereto I give thee my trophy. Nang sambitin na ng royal newlyweds ang pangako sa isa't isa, tila buong mundo huminto para magsaya. Ang imbitadong si David Beckham nag-post pa ng video tungkol sa royal wedding. It really is amazing. You know, our country needs it. Our country wants it. You know, the British public, you know, love the royal family. Ang hotel heiress na si Paris Hilton namangha sa ganda ng wedding gown ni Kate Middleton. Sa Pilipinas, marami rin ang hindi bumitiw sa panibagong yugto ng isang dekadang love affair na ngayoy Duke and Duchess of Cambridge. Mula sa mga bahay kung saan naging family bonding ang panonood. Parang hindi sila masyadong magarbo kahit na galing sila sa royal family. Sa tindahan, Si Prince William tsaka si Kate Middleton, bagay talaga sila. at sa pagupitan. Ang magbabarkadang ito, inabutan na ng hapunan kaya para hindi mamiss ang engranding kasalan, dito sa isang karinderya sila nanood gamit ang cellphone. Hindi naman siya usually nakasalan lang na ordinary kasalan, ganun-ganun. Siyempre mga bongga, saka makakita prinsipe, di ba, kinakasal. First time ko makakita ng mga ganun-ganun. Yung kasal nila, talagang napakaganda. Ang ilan nang hihinayang dahil hindi nasaksihan ang royal wedding. Gaya ni Aramina, nagamit ang hashtag na wish ko lang, nag-tweet na baka raw hinahanap siya ni Prince William dahil wala siya sa venue. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Sino nga ba sa female cast members ng Temptation Island remake ang may sexiest role? Dito lang po yan sa 24 Oras.